Hey guys! Bago ka mag-scroll away, kailangan mong marinig ang kwentong ito. Dahil kung ikaw ay nag-download na ng dating app o nag-chat ka na sa strangers online, dapat mong malaman na may mga bagay na hindi mo dapat baliwalain. Ito ang kwento ng babae na nakahanap ng perfect match, pero ang perfect match na ito ay may secret na magbabago ng buhay niya forever. Stay tuned at huwag mong iskip ang twist sa dulo. Ako si Ellen, 28 taon gulang, and honestly, medyo nag-give up na ako sa dating scene. 3 taon na ang nakakaraan simula nang namatay ang aking ex-boyfriend, si Errol. Hindi ito simpleng breakup story. Ito ay isang aksidente sa highway na biglang nag-transform ng buhay ko. Matagal akong hindi nakaka-move on. Ang aking mga kaibigan ay palaging nag-uusap na kailangan ko nang mag-try ulit, na ang buhay ay dapat magpatuloy. Pero paano mo i-reset ang puso mo kung ang taong mahal mo ay wala na sa mundo? Isang gabi, habang nag-scroll ako sa TikTok at nakakita ng mga ads tungkol sa dating apps, nag-decide ako na mag-try. Bakit hindi? Ang sabi ko sa sarili ko, baka may magugustuhan akong tao dito. Nag-download ako ng isang sikat na dating app. Hindi ko sasabihin kung alin para sa privacy. Nag-create ako ng profile, nag-upload ng mga magandang photos at nag-write ng bio na medyo witty pero honest. Adventure seeker, coffee lover, currently healing from the past ang sabi ko. Sa loob ng ilang oras, nag-start na akong makatanggap ng matches. Marami sa kanila ay typical, mga lalaking nagsasend ng hi lang o mga creepy messages. Pero then, isang profile ang nag-stand out. Ang username niya ay Errol_Reyes1995. Ang puso ko ay tumigil. Coincidence lang, sabi ko sa sarili ko, maraming Errol sa mundo. Pero pagbukas ko ng profile, ang lahat ay nag-change. Ang profile picture ay isang lalaking napakagwapo. May malalim na brown eyes, dark hair, at ang ngiti niya ay parang familiar. Ang bio niya ay simple lang. Looking for someone real. No games, just genuine connection. Nag-hesitate ako ng ilang minuto. Ang pangalan ay pareho. Ang edad ay pareho, 28 years old, tulad ni Errol kung siya ay nabubuhay pa. Pero ang profile ay mukhang bagong gawa lang. Walang dating history, walang mutual friends. Sigurado, Ellen, ito ay iba, convince ko sa sarili ko. Maraming tao ang may parehong pangalan. Pero ang curiosity ay nagtulak sa akin. Nag-click ako ng like. Sa loob ng 3 segundo, nag-match kami. Agad akong naka-receive ng message. Hi Ellen, I know this is sudden, but I feel like I know you already. Parang destiny ito? Ang mga salitang ito ay parang pumasok sa puso ko ng malalim. Dahil ito ay exactly ang sinabi ni Errol sa akin noong una kaming nag-meet sa college. Parang destiny. Nag-start kaming mag-chat araw-araw. Si Errol, o kung sino man ito, ay napakasarap makipag-usap. Ang bawat mensahe ay parang personalized, parang naiintindihan niya ako ng malalim. Bakit ka nandito sa dating app? Tanong niya. Nag-try lang ako ulit, matagal na akong nag-isolate, sagot ko. Naiintindihan ko, parang may parte ng puso mo na hindi pa handa, di ba? Ang mga salitang ito ay nag-freeze sa akin. Paano niya alam? Oo, parang ganon, nag-reply ako. Pero alam mo, minsan ang buhay ay nagbibigay ng second chances para sa mga taong deserve talaga, sabi niya. Ang mga mensahe niya ay laging may depth. Hindi siya nagsasend ng typical hey beautiful o let's meet up. Ang bawat salita ay parang carefully crafted, parang may meaning. Isang linggo na ang lumipas. Nag-video call na kami at pagbukas niya ng kamera, ang hininga ko ay tumigil. Ang mukha niya ay parang Errol. Hindi exactly, pero ang features ay napaka-similar. Ang mga mata, ang ngiti, ang paraan ng pagsasalita. Okay ba ako? Tanong niya, na parang may slight smile. Oo, okay ka, sagot ko na medyo nervous. Ikaw naman, mas maganda ka pa sa photos, sabi niya. Ang puso ko ay nag-flutter, pero may parte sa akin na nag-aalala. Ang lahat ng ito ay parang scripted, parang ginagawa niya ang lahat ng bagay na alam niyang magugustuhan ko. Pero dinismiss ko ang feeling na ito. Baka paranoid ka lang, Ellen, sabi ko sa sarili ko.
2 linggo na ang lumipas. Nag-agree na kaming mag-meet sa isang coffee shop. Excited ako, pero nervous din. Ang part ng akin ay nag-aalala kung totoo ba ang lahat ng ito. Pero bago pa kami mag-meet, nag-notice ako ng mga weird things sa kanyang mga mensahe. Isang gabi, nag-chat siya. Remember that song we used to listen to? Ikaw at ako ng Ben and Ben? Ang ganda nito, di ba? Ang problema, kami ni Errol ay obsessed sa kanta na ito. Ito ang kanta na nag-play sa aming first date. Walang ibang tao ang alam ito. Hindi ko ito shinare sa social media, hindi ko sinabi sa dating app. Paano mo alam ang kanta na ito? Tanong ko. Ha? Sikat lang ito, di ba? Nag-assume lang ako na magugustuhan mo, sabi niya. Pero ang timing ay weird. Parang alam niya exactly kung ano ang makaka-affect sa akin. Isang araw, nag-send siya ng message. Ang favorite color ko ay blue, tulad mo, di ba? Pero hindi ko sinabi sa kanya ang favorite color ko. Ang profile ko ay walang ganitong information. Paano mo alam? Tanong ko. Basta nag-guess lang ako. Ikaw kasi ay parang blue person. Calm, deep, mysterious, sabi niya. Okay, ito ay maaaring coincidence pa. Pero ang bawat interaction ay parang may pattern. Parang sinisimulan niya ang mga topic na alam niyang makaka-affect sa akin. At parang nag-e-enjoy siya sa reaction ko. Pagdating ng araw ng meeting, nag-prepare ako ng maayos. Nag-wear ako ng blue dress, ang favorite ko, at nag-apply ng makeup na simple pero elegant. Ang coffee shop ay quiet, peaceful. Nag-order ako ng latte at nag-wait. Pagdating niya, ang lahat ay parang slow motion. Ang mukha niya ay parang Errol. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda ng mga mata niya, ang paraan ng pagsusunod niya ng buhok sa harap ng mukha niya, ang ngiti. Ellen, sabi niya, at nag-hug siya sa akin. Ang amoy niya ay parang Errol din. Ang same cologne, ang same warmth. Hi, sagot ko, na parang medyo nag-stutter. Nag-sit siya sa tabi ko. Nag-nervous ka ba? Tanang niya. Oo, konti, sagot ko. Alam mo, parang nag-meet na tayo dati, di ba? Parang deja vu, sabi niya. Ang mga salitang ito ay nag-trigger sa akin. Dahil ito ay sinabi ni Errol sa akin noong first date namin. Exactly ang same words. Alam mo, parang nag-meet na tayo bate, di ba? Parang deja vu, ang sabi niya noon, habang hawak niya ang kamay ko sa table. Ang puso ko ay nag-race. Paano mo alam ang mga salitang ito? Tanong ko. Anong salita? Sabi niya na parang confused. Ang deja vu thing. Ang exact same words na sinabi mo. Parang nag-practice ka? Sabi ko. Ang expression niya ay nag-change. Para lang sa isang segundo, ang mga mata niya ay naging empty? Parang walang tao sa loob? Ellen, basta nag-feel lang ako ng ganyan. Walang hidden meaning, sabi niya, na medyo defensive. Pero ang feeling ko ay nag-intensify. Ang lahat ng ito ay parang scripted. Parang siya ay nag-memorize ng mga linya mula sa relationship ko noon kay Errol. Pag-uwi ko, nag-decide na ako na mag-investigate. Nag-search ako sa Facebook, Instagram at iba pang social media platforms para sa Errol Reyes 1995. Walang resulta na tumutugma sa dating app profile niya. Nag-try ako ng reverse image search sa profile picture niya. Ang resulta? Walang match. Parang ang photo ay original o heavily edited. Nag-call ako sa best friend ko, si Ana. Ana, may weird na nangyayari, sabi ko. Ano na naman? Tanong niya. Nag-explain ako ng lahat, ang dating app, ang pangalan, ang mga weird coincidences, ang exact same words. Ellen, baka ito ay catfish, sabi ni Ana. Pero nag-video call kami at nag-meet kami in person, sabi ko. Okay, pero ang mga salita niya ay parang nag-match sa ex mo. Parang nag-memorize siya ng mga linya, sabi ni Ana. Oo, exactly, sabi ko. Creepy. Pero baka naman may explanation. Baka siya ay nag-stalk sa social media mo at nag-memorize ng mga details, sabi ni Ana. Ang possibility na ito ay nag-chill sa akin. Parang ang dating app ay naging hunting ground para sa isang obsessed person. Pero nag-decide akong mag-continue ng investigation. Nag-ask ako kay Errol kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya, kung saan siya nag-college. Ang mga sagot niya ay vague.
Nag-work ako sa tech industry, remote setup, nag-college ako sa Manila, sabi niya. Walang specific details. Parang nag-a-avoid siya ng questions. Isang gabi, nakareceive ako ng message mula sa unknown number. Stop talking to Errol Reyes 1995. Please, for your own safety. Ang puso ko ay nag-jump. Sino ka? Nag-reply ako. Someone who cares about you. That profile is not real. Please, delete the app and block him, sabi ng unknown person. Sino ka talaga? Nag-insist ako. Walang reply. Nagpanik ako. Nag-call ako kay Ana at nag-explain ng message. Ana, may nagte-threaten sa akin, sabi ko. Ha? Nag-escalate na ito. Dapat mo nang i-report ito sa dating app, sabi ni Ana. Pero bago pa ako makapag-report, naka-receive ako ng message mula kay Errol. Ellen, may kailangan kang malaman. Dapat tayong mag-meet. Tonight. Importante ito. Ang tone niya ay different. Parang may urgency, may fear. Nag-agree ako. Nag-meet kami sa same coffee shop, pero ngayong gabi. Ang lugar ay mas quiet, mas dark. Pagdating niya, ang expression niya ay serious. Ellen, kailangan mo nang malaman ang totoo, sabi niya. Ano ang totoo? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Hindi ako si Errol Reyes. Ito ay fake identity. Ginawa ko ito para sa isang project. Project? Anong project? Tanong ko, na medyo nagtaas na ng boses. Psychological experiment. Nag-hire ang isang company para mag-create ng AI-powered dating profile na magte-test kung paano mag-react ang mga tao sa personalized interactions. Kailangan naming mag-replicate ng personality traits based sa social media data, sabi niya. Nagulat ang isip ko. Anong sinasabi mo? AI? Psychological experiment? Oo, ang lahat ng mensahe, ang lahat ng interactions ay based sa algorithm na nag-a-analyze ng iyong social media presence. Nag-identify kami ng emotional triggers, ang ex-boyfriend mo, ang favorite color, ang mga kanta na mahal mo. Lahat ay ginamit para sa experiment, sabi niya. Bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko at tumayo na ako. Dahil parte ng experiment ay makita kung gaano katagal bago mo ma-realize. Pero nakaramdam ako ng guilt. Ang bawat mensahe mo, ang bawat reaksyon mo ay parang totoo. Parang may human connection talaga. At hindi ko kayang mag-lie pa, sabi niya. Tumingin ako sa kanya ng malalim. Ang lahat ng ito ay parang isang malaking prank, isang malaking betrayal. Ang company na nag-hire sa akin ay nag-develop ng technology na ito para sa dating apps. Gusto nilang malaman kung paano nila i-manipulate ang emotions ng mga users para sa engagement at retention, sabi niya. Manipulation? Ginagamit mo ako para sa marketing strategy? Tanong ko na parang nag-break ang puso ko. Hindi lang iyan. Ang company ay nagplano na i-launch ito globally. Millions ng profiles na parang akin, lahat ay AI-powered, lahat ay designed para mag-exploit ng emotional vulnerabilities ng mga users, sabi niya. Umupo ako ulit. Ang lahat ng ito ay parang science fiction, pero parang totoo rin. Paano ko maa-assure na totoo ang sinasabi mo? Tanong ko. Nag-pull out siya ng phone at nag-show ng documents, screenshots ng emails, ng project proposals, ng psychological profiles. Lahat ay nakatarget sa akin, ang vulnerabilities ko, ang emotional weak points ko, ang mga bagay na magpapatrigger sa akin. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga information na ito? Tanong ko. Dahil ito ang tama. Ang technology na ito ay dangerous at ikaw ay deserving na malaman ang totoo, sabi niya. Sino ka talaga? Tanong ko. Ako ay isa sa mga developers ng project, pero na-realize ko na ang ginagawa namin ay unethical, kaya nag-decide akong mag-whistleblow. Pero una, kailangan ko nang mag-warn sa mga taong naging victims ng experiment, sabi niya. Ipinakita niya sa akin ang folder na puno ng evidences. Ito ang lahat ng kailangan mo para mag-expose ng company. Pero be careful, ang company ay may connection sa malalaking tech firms. Baka may consequences, sabi niya. Bakit ka nag-risk ng career mo para dito? Tanong ko. Dahil conscience. Dahil alam ko na ang ginagawa namin ay mali. At dahil nakita ko sa iyo ang tunay na tao na nag-suffer dahil sa manipulation, sabi niya.
Pag-uwi ko, nag-upload ako ng lahat ng evidence sa isang secure cloud drive. Nag-contact ako ng mga journalists, ang mga cybersecurity experts, at ang regulatory bodies. Sa loob ng ilang linggo, ang story ko ay nag-viral. Ang company ay nag-deny ng lahat pero ang evidences ay overwhelming. Ang dating app ay nag-issue ng statement na nag-a-apologize sa lahat ng affected users at nag-commit na mag-overhaul ng kanilang security measures. Ang developer na nag-whistleblow ay nag-disappear. Walang contact, walang message, parang nawala siya sa mundo. Pero isang araw, naka-receive ako ng anonymous email. Thank you for exposing them. The technology is now being investigated by international authorities. You did the right thing. Be safe, Ellen. Errol. Medyo nasaktan din ang puso ko dahil kahit na alam ko na siya ay AI o part ng experiment, ang connection na nag-develop sa amin ay parang totoo. Ang guilt niya ay parang totoo, ang concern niya para sa akin ay parang totoo. Pero ang tanong ay nananatili, gaano kalayo ang AI sa pagiging human? Yan po ang kwento about sa naging experience ko. Ang twist ay hindi lang na ang lalaki or si Errol ay fake, kundi ang buong connection ay engineered para ma-manipulate ako. Pero ang mas scary part, ang technology na ito ay real. Ang mga dating apps ay nagko-collect ng data tungkol sa atin at walang guarantee na hindi ito gagamitin para sa manipulation. So tanong ko sa inyo, paano nyo malalaman kung ang taong nag-chat sa inyo ay totoo? O baka, ito ay advanced AI na designed para mag-exploit ng emotions nyo. Scary, diba? Kung nag-enjoy kayo sa kwento, please like, subscribe, at i-turn on ang notifications para sa more creepy and mind-bending stories. At sa comments, i-type kung nakapag-try na ba kayong gumamit ng dating apps. May weird experience ba kayo? Let us know! Thank you for watching at stay safe online!